ang imaginary friend sa lumang apartment. Ako si Pablo, isang empleyado ng gobyerno na madalas mag-travel dahil sa trabaho. Ang aking asawa, si Erica, ay isa ring government employee. Nagsama kami sa isang apartment sa Maynila noong 2007 kung saan nagsimula ang aming kakaibang karanasan. Bagong kasal pa lamang kami noong panahon na iyon. Umupa kami ng apartment sa Maynila na malapit sa aming trabaho para pwede kaming maglakad papuntang opisina. Medyo luma na ang bahay, 3 kwarto ang apartment. 2 lang ang ginagamit namin. Ang isang kwarto ay ginawa naming stockroom ng mga lumang gamit at kasangkapan ng may-ari. Ang owner ng bahay ay nakatira sa ibang lungsod at may caretaker lamang na namamahala sa bahay at kumukolekta ng renta namin. Hindi namin personal na alam ang kasaysayan ng bahay, pero palaging nagtatanong ang caretaker kung may naririnig, nakikita o nararamdaman kami sa bahay. Halatang may alam siya tungkol sa bahay pero ayaw niyang sabihin ito sa amin. Pareho kaming nagtatrabaho ng asawa ko sa isang ahensya ng gobyerno na nagmo-monitor ng mga proyekto ng gobyerno, kaya madalas kaming nagtra-travel sa buong bansa. Nang mabuntis ang asawa ko sa unang anak namin, habang siya ay nasa out-of-town work, madalas niyang makita ang aparisyon ng isang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit na may puting ribbon sa buhok. Tinatawagan niya ako at sinasabi kung gaano siya natatakot at pinapakalma ko siya. Hindi alam ng asawa ko na ang parehong batang babae ay nagpakita rin sa akin ng ilang beses. Pero hindi ako natakot sa batang babae dahil alam ko na siya ang anak namin na nasa sinapupunan ng asawa ko dahil nag-usap na kami ng batang babae sa aking panaginip. Sinabi ng batang babae na malapit na siyang lumabas at humihingi siya ng proteksyon ko. Nang tanungin ko siya kung kanino at sa ano ko siya pinoprotektahan, ang sagot niya lang ay sila. Pagkagising ko, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niyang sila. Nang ipinanganak ang baby namin, nagkaroon ng lindol eksakto sa oras ng paglabas ng bata. Hindi ko alam kung may koneksyon ng lindol sa sinabi ng batang babae sa aking panaginip. Anyway, matagumpay na naipanganak ang baby. Tawagin na lang natin siyang Princess. Nang si baby Princess ay 5 months old pa lamang, iniwan ko siyang natutulog sa crib para magawa ang ibang gawain sa bahay. Day off ko sa trabaho at ako ang naka-assign sa pag-aalaga. Pagbalik ko para tingnan siya, laking gulat ko nang wala siya sa crib. Hinalughog ko ang lahat ng kwarto pero hindi ko siya mahanap. Papatawag na sana ako ng pulis at asawa ko nang marinig ko ang iyak ng baby mula sa stockroom. Paglapit ko sa pinto, nakakandado ito. Kaya dali-dali kong kinuha ang susi para buksan ang pinto. Nakita ko ang baby namin na nakahiga sa couch na hindi nasaktan. Hindi ko na kailangan sabihin kung gaano ka-weird yon. Sigurado akong wala kaming ibang kasama sa bahay dahil kung may papasok, mapapansin ko dahil nasa labas lang ako. Nang nasa toddler years na si Princess, around 2 or 3 years old, madalas naming makita na may kinakausap siyang imaginary friend na ang pangalan ay Buknoy. Ayon kay Princess, si Buknoy ay nakatira sa stockroom. Hindi namin inaalala na may imaginary friend si Princess dahil ayon sa psychologist, ito ay tanda ng mayamang imahinasyon ng mga bata. Pero nagsimula kaming mabahala nang minsan si Princess ay kinakausap si Buknoy sa likod ng pinto ng stockroom dahil ayon kay Princess, ayaw daw ng nanay ni Buknoy na makipaglaro siya kay Princess dahil si Princess daw ay isang babaylan. Ayon sa nanay ko, ang lolo ko raw ay isang traditional healer o albularyo sa aming komunidad. Kaya niyang makipag-ugnayan sa mga espiritu at hindi pangkaraniwang nilalang. Namatay siya ng bata pa ako kaya wala akong malinaw na alaala sa kanya. Anyway, maraming kakaibang bagay ang naranasan namin sa bahay na iyon. Minsan, may bola ng basketball na gumugulong mula sa stockroom kahit nakasarado ang pinto nito.
may pagkakataon na bumisita ang bayaw ko. Sinabi niya na hindi siya nakatulog dahil ang talking toy doll ni Princess ay walang tigil na kumakanta sa ilalim ng kanyang kama. Pero hindi niya ito mahanap kaya tiniis na lang niya ang pagkanta buong gabi. Pagkalipas ng 1 linggo, nakita ng bayaw ko ang manika na pinaglalaruan ni Princess. Sabi niya iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakatulog. Nang makita ko ang manika, nagkaroon ako ng goosebumps dahil matagal ko nang tinanggal ang talking mechanism ng manika dahil sa parehong dahilan na hindi rin ako makatulog sa walang tigil nitong pagkanta. Nagkaroon kami ng problema sa mga stay-in na yaya dahil sa kanilang mga karanasan sa bahay. Isa sa mga yaya namin ay tumagal lang ng 1 araw dahil ayon sa kanya, nakita niya ang mga nilalang na labas-pasok sa stockroom at palaging may mga aninong bumibisita. Na-realize ko na si Buknoy, ang imaginary friend ni Princess, ay hindi talaga imaginary nang makita ko siyang nakikipag-usap sa anak ko sa anyong anino. Naglalaro sila ng doctor and patient. Narinig ko si Princess na sinasabi kay Buknoy naggagamutin siya para maging normal na bata mula sa pagiging anino. Pero parang sinasaktan ni Buknoy si Princess dahil madalas naming makita ang mga pasa at gasgas sa katawan ni Princess. Nang tanungin namin siya kung saan niya nakuha ang mga iyon, sinabi niyang galit sa kanya si Buknoy. Sinubukan kong tanungin ang caretaker tungkol sa kasaysayan ng bahay at limitado lang ang mga sagot niya, pero sa kabutihang palad, nakausap ko ang isang matandang kapitbahay. Sinabi niya na ang may-ari ay tumira lamang doon ng maikling panahon dahil ang asawa niya ay isang seaman at umuuwi lang 1 beses sa 1 taon. Ayon sa kanya, ang may-ari ay may anak na namatay sa bahay dahil sa dengue. Hindi ko ma-confirm kung totoo ito. Palaging tinutukso ako ng matandang kapitbahay kung may naririnig o nakikita ako sa bahay. Sinabi niya na bago pa namin upahan ang bahay, palagi silang nakakarinig ng mga bagay mula sa bahay tulad ng pagbangga ng mga dingding at mga boses, kaya akala nila haunted ang bahay. Dahil sa mga karanasang iyon, nagdesisyon kaming lisanin ang bahay at humanap ng ibang apartment. Pero ang karanasan namin ay hindi nagbago. Sa katunayan, lalo pang tumindi ito. Salamat sa pagtutok mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Hanggang sa susunod.